Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Puria, author, promoter ng The Critics Promotions. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, kabayan ng Kalibon ni Canibental Santa Maria. Mula sa isyong ating nakalap ay hinggil sa issue ng senatorial help sought to boost implementation of Bucor law o Bucor reformation. So ito yung Bucor reformations na sinusulong ngayon ng ni Undersecretary Katapang o na at ang ilang mga kawani para baguhin yung pamamalakad o yung batas para sa Bureau of Corrections. Inirekomenda ni Undersecretary Katapang ang pagre-reforma ng Bucor sa ating mambabatas at tulungan sila na ito ay mareforma sa issue ng facilities at iba't ibang nangyayari na pamamalakad sa Bucor. Nais din nila na pag-ibahin ang heinous crimes facilities from the other non-heinous crimes. Sobrang decongested na ang NBP at kailangan na malawak na accommodation. So yun yung issue nung accommodation, yung decongestion ng NBP. So masikip na yung NBP, tapos ay yung pagkakaiba ng kulungan ng heinous crimes ay hindi. At nais nilang pag-ibayuhin din yung iba't ibang mga penal colony o yung ibang national prison facilities para doon ikulong yung mga PDL na kung saan ay mula dito sa nagsisikip na National Bilibid Prison. So ngayon ang pagbabago o pagre-reforma ng ating Bucor ay malaking bagay upang mabigyan di umano ng second chance sa mga PDL na nakakulong doon. Ang maling sistema na may pang-abuso at korupsyon ay mabago, sa gayon din malinis na prison management ang mga galaga sa mga ito. So yun, para matanggal din yung korupsyon na nangyayari sa Bucor at magkaroon ng mahusay na sistema yung pamamalakad doon na out of malayo sa mga pang-aabuso. So ngayon yung The Critics Promotions at yung ating People's Anti-Crimes Promotions na Anti-Criminality Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang magtao. Kasi isyong ito ng pagre-reforma ng Bucor ay ating sinusuportahan si Undersecretary Katapang sa kanyang panukala at we hope suportahan ito ng mambabatas at ng buong pamahalaan, lalo na DOJ Secretary at maging ang PNP at DILG. So ang mga issue sa Bilibid ay marami ang nababalita, at ang issue ng decongestion at maling sistema ng pamamalakad at corruptions ay dapat magtas, at ilan lang yan sa pagre-reforma ng Bucor. So maraming katiwalian doon sa NBP na dapat na malitas. So ang kailangan solusyon di umano ay re-reformahin mula doon sa batas na ipinatutupad sa Bucor. Yan, pagbabago ng facilities, yan, iba't iba, maraming pagbabago ang gagawin yung ating Bucor from the panukala ni Undersecretary Katapang na siya nakatalaga bilang head ng Bucor. So ngayon dapat magkaroon ng mahusay na kaayusan ng prison facilities at walang abuso upang ang mga preso ay hindi malagay sa threats ang kanilang mga buhay, at dapat may mahusay na programa upang hindi sila nabuburyong sa kulungan at mag-isip ng iba't ibang gagawin, lalo na yung sila ay mag-isip tumakas. So yun, marami mga panukala yung ating Bucor leadership na yung para mga magkakaroon ng sports doon at iba't iba bang mga gawain nila para program para hindi sila
nakakaisip na kung ano mga hindi mabubuti roon, nabuburyo nga. Kagaya doon sa Davao, meron silang pagsasayaw pa ron para hindi nabuburyo yung mga preso roon. Naka-YouTube pa nga ata yun eh. So kahit pa paano ay nagkakaroon ng kasiyahan sila roon at hindi sila nagkakaroon ng problema. So sana nga makapag-isip sila na mahusay na makapagpapalibang doon sa mga preso, doon sa kanilang pagkulong sa kanila roon, at magkaroon sila ng iba't ibang mga programa kung paano rin sila. Halimbawa, may mga iba't ibang programa naman yata doon na kagaya noon. Pwede silang, may mga religious ron, pwede rin silang kumita sa pamamagitan ng paggagawa ng mga industrial yata doon na mga ginagawa nila. At iba din po mga bagay-bagay na magagawa nila sa isang araw. So sana nga ay makapag-isipan ng mabubuting bagay ang ating Bucor, at kung sa iba't ibang interest ng mga PDL ay sila mailagay doon para hindi sila nagkakaroon ng mga problema. So ngayon doon sa drug trade at iba't ibang anomalya sa loob ng kulungan ay maluluta sa pagre-reforma ng Bucor. Kailangan ay walang abuso na korap na Bucor at ang sistema nila ay hindi malulusutan ng anomalya o anumang anomalies at abuse or dagdag krimen sa loob ng piitan na kung saan according to them nakalulusot yung drawing. Kagaya dun sa mula kay Pangulong Duterte, nakapag-ooperate yung mga drug lord doon. At ang iba pang maliliit doon, ang sabi nitong si Undersecretary Katapang, yun daw mga kalapati nakapasok talaga. Pero mukhang sa ating pagtingin masyadong rare, medyo mahirap yung kanyang investigasyon, medyo yun. Balo yun ay hindi sa tingin natin madaling yun, hindi basta makapagdadala ng sangatutang na droga. Halimbawa, kung yung may nauutusan nila yung kalapati ron, hindi naman pagkakarga nila na sobrang daming droga yon. Kung halimbawang iisipin mo, yun ang ibon para bibigit ng maraming droga. So ngayon, ang tingin natin, di ba, kung yan makapagpapasok so sino man doon ng droga sa loob, so ating paningin, di ba mayroon tumakas doon. So ngayon, kung yung tumakas doon, sabi niya siya ay pupunta siya doon sa ilalim ng sasakyan para siya nakatakas. Di ba kung iisipin mo kung yung mga delivery doon na kanya nasabayan, so maaaring doon maglagay ng mga droga para makapagpasok. Kung hindi sila makapagpapasok individual doon sa gate, halimbawa may bibisita, hindi sila makapagsisingit ng kahit ngayon pa konti-konti nalalaman din. Pero kung bulto-bulto pwedeng gumawa sila dahil isang tao pwede makatakas eh. Pero kung magpapasok sila doon ng lalo na mayroong corrupt doon na maghaharang, halimbawa ng mga delivery nila ron, so maaaring makalusot. Minsan lang kung isang sako, di ba matagal-tagal na ubusin sa loob yun. So ngayon ay ang aside from that ay yung sinasabi nga na sila ay nakapag-ooperate doon sa loob mula doon sa labas. Wala namang droga sa loob, nasa labas. Pero yung ooperate na doon sa loob, nandun sa loob yung drug lord, sabi doon sa kay Duterte noon. So ngayon malulutas yan doon sa panibagong batas at iba't ibang mga programa ng Bucor under Secretary Katapang. Pero kung halimbawa yung kagaya doon sa maliliit na pero siguro talagang dapat din nilang pagtuunan yung kahit maliit na ganun, at maging man yung naglalagay lang ng mga droga doon sa kanilang mga ari o mga mula nilalagay sa kondom na pasok doon sa ari. So maaaring masala kung mayroong iba't ibang mga facilities. Pero yung mga ganung mga bagay maliliit yun eh. Pero kung isipin mo yung malalaki, doon kung magpapasok na malaki, doon sa mismo sa gate, sa delivery nila, kung paano mapasok ang sasakyan doon. At kung paano nagkakaroon ng malalaking mga kubol doon, siyempre doon saan papasok yun, di ba? Nakakita ka doon nagkatayo yung kubol, kanilang tinitibag yun. Okay, paano nakapasok yun, di ba, sa gate? So paano pumasok? Ay tayo. May korupsyon, di ba? Okay, hindi may korupsyon sa loob, kaya para pwede makapasok. Pero kung maliliit lang, mga halimbawa, yun ay pinadadala ng ilang mga inmates, madali mahuhuli ng mga ng mga gwardiya ron sa o ipapasok nila. Lalo na kung lilipad na ibon nung papasok doon, di ba? Dapat halimbawa mayroon silang panuntunan doon, bawal maglalagay ng mga mga ganon na mga ibon-ibon doon, di ba? O mga alaga ka ng ganon. Pwede na ipagbawal yun. So ngayon ay aside from that ay walang ibang pwedeng pagpasukan doon, di ba? Kung ganun mga bagay.
o paano makapagpapasok ng droga ron sa loob. Kung iinog yung drug trade sa loob, di ba? So, o ano mga ibang mga sinasabi na mga anomaly, ano ba, mga alak, yan. Saan papasok yun, di ba? Doon sa delivery, kung paano pumapasok yung mga delivery, at magpaparisok yan, di ba? So, ganun lang kasi, ayun ang kanilang pipitan. Kung ang mababantay ito, lalo na kung malaking drogang ang kanila ibebenta dun sa loob, magkakaproblema, di ba? Kung ganun. Yun ang ipitan nila at dapat walang kurap. Kung mababayaran, kahit napalitan mo yung sistema na yan, kung mababayaran yung mga tao ng malaking halaga at matutuksuran, mapapasukan ng mga kontrabando at mga illegal yung loob ng pihitan. Kaya dapat maging mahusay yung nagbabantay kung hindi kurap. At dapat yung halimbawa, yung CCTV yung pinatutupad nila, dapat gawin doon. Kaya dapat mayroon, ano ba yung CCTV? Nandun sa Undersecretary Office yung CCTV at meron siya mga tao ron na siya pang tumitingin. So ngayon ay kapag may nakalusot doon, sibak dapat yung secretary kasi kasali siya ron. Kasi bakit nakalusot sa kanya? Sa CCTV yun. Diba? Sa CCTV. At lalong-lalo na yung halimbawa, may body cam halimbawa or mayroong mga camera na kapag aside from the isang suggestion din natin yan, aside halimbawa yung mga gwardiya, merong cam yan na nakakonect doon sa dapat aside from the CCTV na naka-permanente o naka-is, dapat mayroong body cam. Alam mo yung ilalim ng sasakyan, patitingnan ng mga ganun. Ngayon meron CCTV doon sa halimbawa sa bureau sa secretary office, halimbawa opisina ni Katapang, may maglalagay siya ng opisina ron ng mga CCTV camera doon, yung mga monitor niya ron para doon sa CCTV. So ngayon masasalan nila ngayon doon. Yan ba kapag kanilang tiningnan yung iba't ibang face aside from, pero doon sa halimbawa pagpapasok, mayroon din sila doon na camera. So kapag hindi lang basta ang inspection double from the guard, inspection din ng guard yun. Sa kanyang paningin, yun ay okay, patitingnan ng mga nasa CCTV na operate ng CCTV from the office ng secretary, yung mga ilalim ng sasakyan at buong sasakyan bago nila i-signal, ipasok at bago lumabas aside from the eyes of the bantay. Kasi kung lalagyan yun, malang problema, malulusutan pero kung hindi malalagyan yun, hindi makakalusot. Kaya lang kung double from the secretary na mayroong CCTV yun, hindi damay yung secretary kapag may nakalusot. Kaya dapat ganoon ang gagawin. Lahat doon masisibak doon kapag may nakalusot na droga ron. So kailangan ganoon ang inspection na gagawin, double. Yung opisina ng secretary mayroong mga CCTV ron. Nakikita niya lahat, monitor niya yung buong NBP. Lalo na yung mga delivery van doon. Yan. So ngayon, at saka halimbawa kung may maging doon sa sa pag-entry ng mga bisibisita sa ibabaw lang, na makikita ron kung paano naging inspeksyon, di ba? So makakita sila ng medyo kakaibang kilos kung napapalusot. So ngayon lalong-lalo na sa sasakyan, halimbawa, i-CCTV mo yun, di ba? O kapag kapag nag-okay na sa'yo, sige, labas na yan. O okay na, papasukin mo na, mga ganun. Pero pag nakalusot, ibig sabihin, kakaibat sila. So siguro sa tingin natin, paigtingin yung CCTV nila ron, program, para pag na-implement yun, masasalaan nila yung mga kontrabando ron. Ang mangyayari dyan, walang ibang paglulusot na dyan from the gate. So kung saan sila makapagpapalusot, ayun ang medyo kailangan strict pa doon sa ibang mga maaaring kumbaga port na kanilang papasukan, lalabasan. Saan ba sila lumalabas, pumapasok doon, para lang maglabas-pasok din yung mga kontrabando na o makapasok ang mga kontrabando na maaaring maging illegal doon sa loob, di ba? Ganun lang kasimple yun. So maging stricto sa mga inilalagay na mga gwardiya doon upang hindi sila maging kurap o abuso sa tungkulin na tumanggap ng lagay at suhol para palustin ang droga o anumang kontrabando at krimen sa loob ng pihitan. Yan. So maging strict doon sa mga gwardiya na sila ay hindi nalalagyan kasi kapag nakausap yan ng mga inmates, syempre liligawan sila. Kapag sabihan sila, sabihan kita ng 100,000, palusutin mo itong isang sakong droga na ito, mga tipong ganon. Kapag nalusot yan, diba?
hindi mo basta-basta mahuhuli yun, matagal bago mahuli kung may kakantaron, di ba? So yun. So hanggang naging ganun yung pag-ugali, hanggang sa madiscover at mayroong kapag nagkaaway-away na din sila sa loob, magtitip na sila kapag gano'n. So yun, or else na mga kalaban nila, mga gano'n siguro. So kaya maging mahigpit dun sa gwardiya at iba't iba mga digital na pwede nilang gamitin para maging strict yung pagbabantay nila. Diba? Yung mahusay yung yung CCTV na yun para ma-monitor nila yung galaw ng mga preso at yung nagalabas-masok doon, lalo na doon sa mga van. Kasi kapag nakapasok doon, maraming pwedeng ipasok sila sa loob, yung mga pagkain, mga kailangan na facilities doon, sa facilities na may ginagawa. Pwede magsingit doon ng maraming droga. Kung makikipag-coordinate sa kanila o malalagyan nila yung mga gwardiya ron kapag gano'n siguro. So muli, maliwanagan ni Banal Santa Maria ang masa mula pamahalaan at mamamayang Pilipino at talimain ang mabuting balita at ang pamahalaan ay mamahala ng mabuti at ang mamamayan ay sumunod sa pamahalaan. Sa gayon, makamamuhay tayo ng patas at muunlad at mapayapa. May maliwanagan ang mga prison facilities at magkaroon sila ng pag-asa at kayusan. So yun. So maliwanagan ni Banal Santa Maria ang ating bansang mula pamahalaan at mamamayan. Yung pamahalaan, mahalol na tiwid. Yung mamamayan, sumunod sa pamahalaan. At maliwanagan yung prison facilities, nangangalaga ron na sila ay magkaroon pa ng pag-asa, makapamuhay pa sila ng mabuti. Huwag silang magpakasama roon. May pag-asa pa sila na sila ay maaari makalabas pa roon. At yung iba naman, kung sila ay talagang heinous crime, so sila ay magbago at mayroong kalitasan na spiritual pa rin sila. Kahit doon na sila mamalagi habang buhay. Ang mahalaga, mayroong kilalanin nila yung Diyos, manampalataya sila, maliwanagan sila at sila ay muli pa magkaroon ng pag-asa doon sa spiritual naman nilang pamumuhay. At hindi yung magpakasama pa sila lalo doon sa loob kung sila ay mga mabibigat na yung mga krimen at hindi rin naman sila ubra ng kahit ganun ang gawin nila. Lilipas at mayroong magiging masama rin na katunggali nila. So pinakamaganda na yung mamuhay ng mabuti, mga Diyos, at yung iba ay magpakabait at magkaroon ng pagkasa makalaya, muli mabigyan ng pardon, yan, yung GCT, yung good conduct, di ba? So yun ang maganda para hindi na sila ay magkaroon ng sila manampalataya sa Diyos, magkaroon sila ng pag-asa. So yun, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you. Muli sana nakapo sa Boss Man, Taglitis Promotion ng konstruktibong kritisismo, opinion, komentaryo at konsultasyon sa inyo. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.